Okay, good day guys, no? So ito guys, part 2 to ng ating test, no, sa drain motor ng LG, no. So kanina guys, ang tinest natin or yung upload natin guys, yung huling upload natin, yun po ay drain motor din ng LG, no, na yun kadalasan ang gumagamit yun yung mga steam wash, no, yung mga touchscreen na LG, no. So ito guys, ito ay drain motor din ng LG, no. So ito ay 220 volts din, yan, no. Ayan, 220 volts din ito, no. So ngayon, kung kanina guys, mapapansin nyo, ang pag-test natin doon, yung pag-direct test natin ay gilid-gilid, no. Gilid-gilid yung pag-test natin doon, no, sa pag ida-direct natin siya sa supply, no. So ito guys, para malaman nyo, no, kung saan nyo siya iti-test, no, gamit ulit kayo guys ng tester, no. So ganoon ulit guys, no, iangat nyo ito, no, nakaangat. Tapos lagay nyo ulit sa resistance yung tester nyo. Ayan. So, iset nyo ulit sa resistance, no? So, may vlog na rin naman tayo kung paano iset yan sa resistance yung tester, no? So, test nyo ulit guys, no? Ayan, no? Test natin. Ito. 1 and 2. Ayan. 1 and 2. Walang reading. 1 and 3. Walang reading. Ito. 2 and 3. Ayan. So, meron siyang 4.1 kilo ohms. Diba? So, kilo ohms siya. So, ibig sabihin guys, kapag ito yung drain motor na gamit nyo, ayan, ito ay 220 volts, no? Dapat ang paglagay nyo ng supply dito sa 2 and 3, no? Dito nyo siya lagyan ng supply. So, para matest nyo siya, direct, no? Para malaman nyo kung buo yung drain motor, no? So, lagyan natin yung 2, tapos yung 3. Supplyan natin. Yan. Supplyan natin siya. Para malaman natin guys kung buo yung isang drain motor. So ganun po guys ang pag-test, no. So ang gawin natin, saksak natin. Tingnan natin kung hahatak siya. Yan. So ito yung saksakan natin. Saksak natin. Yan. So medyo may nakaharang pa, no, kasi naka-charge tayo pala. Ayan. So saksak natin guys. Ayan, oh. Ayan. Ayan. So, umaatak siya, no? So, bulutin natin. Ayan, o. Atake natin. Ayan. So, isaksak natin. Ayan. So, humahatak siya, no? So, ibig sabihin, good yung ating drain motor, no? So ganoon po guys ang pag-test ng mga ganitong drain motor, no? So pwede mo siya i-direct sa supply na 220 para malaman mo lang kung buo or sira na talaga yung drain motor, no? So ang kinaiba lang nila guys doon sa isang motor na tinuro natin, yung pag-test noon gilid-gilid, no? Gilid-gilid yung supply natin. Ito naman nasa gitna, no? Gitna at saka yung sa kabilang gilid nung yung 2 and 3, no? So, para hindi kayo maligaw, kailangan nyo talaga guys ng tester, no? So, mahalaga yung tester, no? Kukunan nyo lang yung resistance kung anong mayroong reading na kilo ohms. Yun po ang supplyan nyo ng 220 volts, no? So, hindi kayo maliligaw guys, no? So, isa-isahin natin to, no? Yung pag-test nitong mga motor na ito para yung mga baguhang technician masubaybayan nila, no? Kung paano i-test ito, paano gagawin. Kasi tulad nito guys, pag nabaliktad mo ito ng supply, minsan puputok ito, no? Puputok siya. Kailangan tama yung masupplyan mo para malaman mo kung buo yung isang drain motor, no? So, mahatak yan siya, guys. Yan. So, humahatak ito. Ayan. So, yun, no? So, sana makatulong yung mga video natin sa mga baguhan. Okay? Thank you. Bye-bye.